Para sa mga pupunta sa Canada, may bago na po ngayong English Language Test na inaprubahan ang IRCC. Ito ay ang Pearson Test of English or ang PTE Core. Inilaunch po noong January 30 of this year, 2024. Pinayagan na ito na gamitin sa lahat ng immigration program to Canada. Ang tanong, maganda ba itong English test na ito? Mas madali ba ito kumpara sa IELTS? Pangatlo na po ito Meron tayong IELTS, merong CELPIP, at ngayon ang PTE Core. Ano ang characteristics nito? So, ating pag-uusapan guys, and stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back! Si Ate Menchi po ito sa Menchi's Philippine Life Today. Another topic about Canada. Kung interesado po kayo, you may consider subscribing sa ating Menchi's Philippine Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philippine Life. You can also join and be a member of this channel. Gusto ko nang pasalamatan ng ating mga channel members. Thank you kay Lauraline Malabanan, Crystal Snow, Bong Manubag, Chunga Ka, kay Marjorie Ramos, Coach RM, Britzel Dumalag, Imelda Leal, kay Joyax Carcueva or Agoyangyang Mix Vlog, kay Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, kay Joy Alicando, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong palaging support sa aking channel. Ngayon, let's go na sa ating topic, guys. Gusto mo ba na magtagal sa Canada, maging permanent resident dito? Ay, hindi ka makakaiwas sa English test. Talagang kukuha ka ng English language test. Kung kayo ay gustong maging PR, gusto nyong maging estudyante, o di kaya ay yung provincial nominee, kasi PR program din po ang provincial nominee, at yung mga nasa express entry, yan. Talagang kukuha kayo ng English language test. Tatlo na po ang English test na pwede ninyong pagpilian. So, pipili lang naman kayo ng isa sa mga ito, no? Ang isa po ay ang IELTS, International English Test System. Ikalawa yung CELPIP. Ikalawa pa lang pala, CELPIP. Ang Canadian English Language Proficiency Index Program. Tama, program. At ikatlo ngayon, yung bago po ay ang PTE Core o ang Pearson Test of English. Tapos nilagyan nila ng Core. Ayan. Dati po hindi Core yun eh. Ginawa lang nilang Core ngayon, no? So, dahil tatlo na, mamimili kayo kung alin sa palagay ninyo ang mas madali at mas babagay sa inyo. Ayun. Dahil ang Pearson ang ating pinag-uusapan ngayon, ating bigyan po ng description. Kasi para sa inyo, may idea kayong mas maganda ba ang Pearson o ang PTE kumpara sa iba pa. Ang PTE po ay computer-based. Wala po silang paper-based exam. Lahat po ay dadaan kayo sa computer lang. It will take 1 hour and 50 minutes sa test na ito. Ang sinasabi nga ng PTE ay mas maiksi ang kanilang test dahil less than 2 hours tapos na kayo. And then, ito po ay, sabi nila, this will test your general English ability. Anong ibig sabihin ng general? Ibig sabihin nito ay pang-ordinaryong tao, makakapagsalita ka ng yung English ng ordinaryong daily conversation. Yun po ang sinasabi nila. This is your real-life, non-academic na testing. Kasi po, core. Meron din silang test guys na academic, pero ang pipiliin nyo ay ang core, C-O-R-E. Okay? So, yun ang kanilang selling point. This is a test for your everyday English practice, yung pang-araw-araw mong pag-i-English. So, paano bang sinasabi nilang mas madali yung kanilang test, no? 3 modules po ito. Pinagsama yung speaking and writing for 50 minutes, and then 30 minutes for reading, and 30 minutes for listening. In total, 1 hour and 50 minutes. At ang resulta nila sinasabing in 2 days, may resulta na. Ibig sabihin nila, selling point din nila yon na mas mabilis ang kanilang resulta. At ito po ay accepted na ng Immigration Canada sa lahat ng mga immigration programs ng Canada maliban po doon sa SDS, ang Student Direct Stream. Ang fee, guys, nito ay 340 Canadian dollars. So, in pesos, around mga 13,000 pesos po ang
magiging bayad ninyo. And guys, this is online. Kaya magbabayad po kayo ay through your credit card or debit card. Ang PTE Core ay available na sa 118 countries. Kasama na ang Pilipinas. And they have 400 testing centers. Sa Canada pa lang po ay meron ng 25 testing centers dito sa Canada. Pero magbubook kayo online. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung papaano. Ang sabi po sa website ng PTE, ang scoring daw po nito ay sa pamamagitan ng artificial intelligence at ng tao. So, mayroong pag-i-score na computer na mag-i-score sa inyo and then meron din human scoring. Ito raw ay para huwag maging bias. And kasi yung computer, hindi tao, so definitely hindi bias yon. Pero ang tao, syempre may bias. Kaya pinagsama nila yung computer at saka tao na siyang mag-a-assess sa inyong test result. So dahil bago ito ay iniisip natin, mas maganda nga ba ito? Ikumpara natin guys sa IELTS, no? Kasi ang IELTS ang mas kilala ninyo at mas sikat at mas talk of the town na sa nakalipas na mga panahon, IELTS. Ang tawag na nga natin ngayon sa English test ay IELTS. Hindi nga nababanggit yung CELPIP. Ang CELPIP po, sang-ayon sa mga nakakuha na nito, kagaya ng isa kong pamangkin ay kumuha po siya ng CELPIP at sabi niya ay madali ang CELPIP. Pero mas sikat ang IELTS, no? So, ikumpara naman natin yung PTE Core, ang Pearson. Ang IELTS po ay mas recognized ng mas maraming companies worldwide. 11,500 companies ang nagre-recognize nito at gumagamit po ng IELTS. At saka, mas matagal na sila, di ba? Nagsimula po sila noong 1980 pa. Samantalang ito po namang PTE, sa ngayon, nasa 3,000 companies lang ang gumagamit nito. Kasama na nga ang Immigration Canada sa pinakahuling nag-adapt ng PTE. At ito po ay nagsimula lang noong 2009. So, ikumpara mo yung trust doon sa nauna at saka dito sa bago, you can decide kung saan kayo, kung alin ang inyong pipiliin ninyo. Ang IELTS po ay computer-based at meron din silang paper-based. So, I don't know if it will matter to you kasi ang PTE Core ay computer lang po, computer-based lang. Then, ang IELTS, kung paper-based, 13 days ang result. Kung computer naman po ay mga 3 to 5 days ang result ng IELTS. Ang sabi ng PTE Core, mas mabilis sila, 2 days lang may result na. Ang visa po ng result ng IELTS, CELPIP at saka ng PTE, pare-pareho pong 2 years ang visa nila. So, wala kang pagkukumparahan doon sa visa. Pero ang sabi naman ng PTE, ang edge nila, ang kanilang testing system ay more on the general day-to-day use of the English language. Sa fees naman, kung ikukumpara natin, ang Pearson ay 340 Canadian dollars. That's about 13,000 more or less na pesos. Sa IELTS, I think halos pareho din. Mas mababa ng kaunti. So, that's another option, guys. Makakapagsabi lang kayo ng feedback ninyo the moment na ginamit na ninyo ang Pearson or ang PTE Core. Paano mag-book for an appointment? Meron po mga testing centers sa Pilipinas, pero magbo-book po kayo ay sa main booking site ng PTE. Katulad nito, ipapakita ko sa inyo, guys. I-type lang sa inyong browser ang book for PTE Core Philippines and then lalabas ang website, i-click ninyo at makikita na po ninyo ang website. Pagkatapos nito ay i-click naman ninyo ang book a test. And then, where do you want to go? I-click ang bansang pupuntahan like Canada. May choices po to work, study, etc. Click work or study or to settle. And then, click availability and book. Click ninyo yan. And then, find an appointment. Bibigyan kayo ng place kung saan itatype ninyo ang lugar na kung nasan kayo, like Philippines. Like this one, guys. And search. Tapos, ito na. Lalabas na po yung mga testing centers sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yan. So, mamimili kayo kung saan kayo malapit. And then, pag napili niyo na kung saan mang province kayo naroroon, meron din po sa ilang mga probinsya,
At inyo lang pong ilalagay ang inyong petsa na gusto at mga ibang detalles and then book. Ganun lang guys. Marami kayong pagpipilian. You can click the show more. Okay guys, that's it. So, ang maganda po nito, hindi na lang tayo limited sa isa o dalawa na pagpipilian sa English language test. 3 na po ang pagpipilian ninyo. Kayo na ang bahalang mag-decide kung alin para sa inyo ang mas bagay sa inyo at mas madali para sa inyo. So, lahat po na yan, alam kong kayang-kaya ninyong ipasa. Ang score naman na kailangan ninyong makamit sa PTE ay ganito. Depende rin po sa programa na inyong ina-applyan, kung ano ang requirement ng program na inyong ina-applyan. So, thanks for watching! Naghatid po ng impormasyon si Ate Menchi. Kung nagustuhan niyo ang ating topic, you may consider subscribing sa Menchi's Philcan Life. You can follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life and you can join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Thank you kay Lauralyn Malabanan, Crystal Snow, Bong Manubag, Chungaka, kay Marjorie Ramos, Coach RM, Britzel Dumalag, Imelda Leal, kay Joyax Carcueva or Agoyangyang Mix Vlog, kay Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, kay Joy Alicando, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong palaging support sa aking channel. Yan na po guys. Thank you very much and I'll see you again sa isa na namang episode ng ating Menchi's Philcan Life. Thank you and God bless.